Operasyon ng isang troll farm na pinopondahan daw po ng China, ibinunyag ni Senador Francis Tolentino. Ang layunin daw nito, mga kababayan, siraan po ang ilang personalidad sa Pilipinas kasama ang Administrasyong Marcos. Mukhang ang puntirya daw ata na sisiraan, Nelson, si Senador Tolentino, no? Kaya pala ang tindi ng mga banat ngayon sa kanya. Mean Corbera, pakinggan natin ang balita. Mean? Isa umanong troll farm ang pinopondohan ng Chinese government para siraan ang ilang personalidad sa Pilipinas kasama na ang Marcos administration. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate investigation? Sa pagdinig ng Senado sa isyu ng sinasabing espionage activities o paniniktik ng China sa Pilipinas, inilabas ni Senador Francis Tolentino ang isang kontrata sa pagitan ng Chinese Embassy at kumpanyang Infinitus Marketing Solution Incorporated para sa operasyon ng Keyboard Warrior. Pinirmahan ito noong August 2023 ng Direktor ng Media and Public Relations ng Embahada na si Wu Chengyi at hanggang ngayon ay tuloy umano ang operasyon ng troll farm. Dated 2023. Kasama na rito ang isang cheque na nagkakahalaga ng 930,000 pesos bilang kabayaran sa korporasyon. She is Infinitus. Ang trabaho umano ng Keyboard Warriors, mag-post at magkomento sa mga social media posts na pabor sa China. Akala natin ay yun ang tunay na sentimiento ng mga nagpo-post at nagre-react, ay subalit ito pala nagpapatunay na binayaran. Binayaran ng People's Republic of China para sirain hindi lang ang kredibilidad ng isang tao o namumuno kung hindi ng ating bansa. Ilan sa tinukoy ng senador ang mga pagbatikos sa batas kaugnay sa West Philippine Sea at mga banat kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagsusumitian niya ng report kada buwan ang kumpanya sa Embahada ng China kasama na ang detalye ng kanilang daang-daang mga peking account sa social media kabilang na sa Facebook at nagpapanggap ng mga ordinaryong Pilipino. Na hindi ito simpleng kontrata. Ito pong kontrata at kabayaran ito ay pagyurak sa dignidad ng mga Pilipino. Pagyapak sa dignidad ng Pilipinas. Lahat po ng lumalabas ngayon, karamihan, yung akala natin ay viral, yung akala natin ay pinag-uusapan talaga, ay base pala sa mga ganito. Ang nagbayad ay China. Ayon kay NSC Assistant Director Jonathan Malaya, hihingi sila ng tulong sa NBI para imbestigahan ang nabunyag na impormasyon. Oh, definitely. It's very alarming. From today until yesterday, nakita natin the extent, the scope of the intelligence gathering operations being done by what appears to be Chinese state-sponsored activities. Kasi nga, sabi ko naman sa inyo, we go with the evidence has brought us, and the evidence has brought us that there is culpability on the part of Chinese state agencies here. So tapos meron pa ngayong revelation sa Senator Tolentino. So it is very alarming, and we are very worried about the implications to Philippine national security. Sinabi ni Malaya na may mga indikasyon na may mga aktibidad rin na ginagawa ngayon ang China sa Pilipinas na maaaring makaapekto sa eleksyon sa Mayo. Kabilang narito ang paninira sa ilang kandidato sa pamamagitan ng troll farm. Posible rin umanong may ginagamit na mga kandidato ang China para siraan ang Pilipinas, pero ilalabas raw ito sa isang executive session. Senator Tolentino, isa sa mga sinisiraan because of his position on the Maritime Zones Law, yung mga ganon, na kasama siya dun sa mga binabasa. So it's perfectly possible na may pera ding involved dito. Ayon sa opisyal, may Chinese state-sponsored operations umano para impluwensyahan ang eleksyon sa Mayo tulad ng mga sangkaterbang naratibo na lumalabas sa mga social media na nagmumula sa Beijing, China. Oh, medyo para lang malinaw kung sino yung local pro. Madami-dami din sila, no? They are individuals na they amplify the positions of China, and kung ano yung script na nanggagaling sa China, inuulit lang nila. So very easy for the Philippines to identify who they are. So pwedeng candidate? Mostly influencers. Some of them are here. Some of them are
based in China, nag-aaral doon. They are on a scholarship there in China, so fully paid by the Chinese state, but they continue to operate. Maritime and Admiralty zones is hereby suspended.